Name of Jesus. Praise God. Jesus, we call upon your name because you are Almighty God, you are our everlasting Father. You are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Jesus, you are our Jehovah Rapha. You are our miracle worker, miracle keeper, oh God. And thank you, Lord, for this day that we are here gathered together in your name, Jesus. Holy Spirit, be with us in our midst this very morning. I pray that as we worship you today, that we will really worship you, the truest sense of worship, that we will worship you in spirit and in truth. So, Father, be with us in this place of worship. Holy Spirit, manifest your mighty presence. Let your presence captivate everyone standing here this morning, oh God. So, Father, thank you that we are here because we love you. We are here, Jesus, because we want to give you all the glory, give you all the honor, and give you all the highest adoration. Because you alone deserves all the glory in our worship. Lord, wala mi lain gina-worship, kundi ang pangalan lamang ni mo, Jesus. Because you are a holy, holy God. You deserve all our glory, all the honor. Wala gyud lain Ginoong Jesus makaagaw sa imong presensya sa among kinabuhi. Ug ikaw lamang Ginoong Jesus ang among ginadayig, wala nay lain pa. So Father, today as we gather in this place, Father, touch every heart this morning. Speak into our hearts, oh God. Lord, mag-reveal ka gyud sa amo about your revealed word. Nga dili mi mo gawas ni ani nga place, nga wala gyud mahitabo sa among mga kasing-kasing. Lord, dili mi gusto nga maging familiar sa imong word. Lord, we want that every time we gather together to worship you in spirit and in truth, mag-speak ka sa among mga kasing-kasing. Ug na kay ginahimo gyud Lord nga miracle, a miracle of a changed life, good Father. And Lord, tabangi ming tanan as we are standing here, nga ang among hearts are pure, ang among motives, Lord, are clean. And Lord, give us an active faith to believe only your word, to believe only what Jesus says in the Bible, to believe that ikaw lang gyud tanan, wala na gyud lain pa, Ginoong Jesus. And today, Lord, as we listen again to your word, Lord, tabangi mi, i-reveal sa mua as we evaluate if we really, that CCFI Pulumulok belongs to a true living church of Jesus Christ. Lord, salamat nga imong word will not fall to the ground. Salamat nga imong word, Ginoo, maplant, matanom sa among mga kasing-kasing. O Lord, every heart will become a fertile soil of your word, and it will produce 100-fold good sa among mga kinabuhi. Lord, hasten the footsteps of those who are still coming. And Lord, bless me as your mouthpiece. I rebuke my own word. Let my own word fall to the ground. But only your word, O God, will remain and be planted sa tanan nimong mga anak, every family represented this morning. We give you all the highest praise. We give you all the highest glory. In Jesus' name, amen and amen. Good morning to everyone. Maayong buntag sa tanan. No? So, ingang imong katapad, how's your rainy morning? No, inang imong katapad, salamat sa Ginoo. Sige. Inay imong katapad, salamat sa Ginoo. Nga naa ka karon dinhi. No, wala gyud naghinder ang panahon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Let's give him the highest, no, clap of offering to the God who is able, the God who is supreme, the God who is sovereign, and the God who is supernatural. Amen po ba? So, magpakilala po ako.
Ako po si Pastora Jane Lihe. Do we have first-timers in the house? Meron po ba tayong mga first-timers here? So pwede po ba mag-raise ang hand sa mga first-timers? Dito, meron po ba tayong mga first-timers? Yung first time na pumasok dito, wala naman po. Dito, meron po ba? First-timer. No, first-timer? Robbie, palakpak po mo, oy, may first-timer o wala. Dito, may first-timer po ba dahil dito? Yay! Meron po, pwede ba ma-raise ang hand? Brother? No, raise lang po ang hand. Okay. Oh, palakpak naman tayo. Sige, no? Sige, ang ato ang welcome cheer. 1, 2, 3. Ulit. Pag 1, 2, 3, no, tanaw ta dito sa first timer og i-welcome nato siya. Sige. 1, 2, 3. Welcome! Okay, welcome brother in this church. We call this church CCFI, Christian Church Fellowship International, and I am your Mommy Jane. We are the senior pastors in this church together with Pastor Pichi, and you can call him also Daddy, Dadsi, or Grandpa, or Lolo, or anything na you will feel comfortable calling us. Sige, no? Let's pray for those who are still coming. Okay, maabot pa na sila, Lord! Hasten their footsteps, Lord! Oo, hasten their footsteps. Kasi, ang Sunday service natin, kakaiba tayo ngayon. No? Kakaiba tayo ngayon. Pero anyways, anong week na tayo? Week 3 na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, ang bilis. Malapit na naman si Bear. Darating na naman si September. No? And then, lalabas na naman si Jose Marichan. No? Lalabas na naman, pasilip-silip na naman. Okay, so welcome everyone. Kinsa ang na-bless sa word last Sunday? Oo. Kumusta man ang atong mga life group last week? Nidaghan na ba ang mga attendance? Amen. Bisag ulan pero naalang gyapon. Ang ato ang prayer meeting, nidaghan na ba ang attendance? Amen ba? Murag hilom kayo, no? Pwede na mag-cheer? No? Cheer na to si Jesus. Can we shout the name of Jesus, Jesus, Jesus? Sige, go. Jesus, Jesus, Jesus. Okay, sige. So, di ba, we started about, si Daddy Pichi started preaching about the true living church of Jesus Christ. So, kung imo na siyang acronym ba yan? TLC of JC. Kung pangutanon mo, do you belong to TLC of JC? O sa gani na? True Living Church of Jesus Christ. So do we really belong to the true and living church of Jesus Christ? No? Wala ba ta nagkuan? Wala ba ta nangutana? Wala ba ta nagwonder? Nganong living man? Okay? Because living dahil, siyempre buhi ka. Sige, hikapan na imong katapad kung buhi ba na. Sige. Sige, kung buhi ba na. No? Buhi ba ka? Ing nabuhi ka ba? Okay. Tanawa na iyang mata kung katulgon na. Kung katulgon na, ing na, gising-gising. 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 No? Walay matulog. Ing na imong katapad, walay matulog. No, walay matulog kay ngano man buhi baya ta, wala bayay tulog, walay buhi nga tulog. Tama po ba? Amen. Okay. So, okay, last Sunday we have discussed the first 3, 'di ba? O sa ganito, the 3 traits or features. Ato nang gistoryahan ang tulo ka features or traits of a true living church of Jesus Christ. O sa ganitong tulo, o sa ganito first is, we are a church that is, ayaw pagbutang ha. Ayaw sa pagbutang.
Sa ganito, we are a church that is devoted to the Word of God, which is sola Scriptura. Okay. That is the first feature. And kumusta ang atong mga devotional, mga leaders? Are we really doing our devotional, reading the Word of God every day? Why is it so silent in this church? Murag dili taga CCFI. Leaders, are we really sincere, religiously doing our devotional every day? Thank you. No? Nga naman, why do we need to read God's Word every day? Nga naman, nganong kailangan man nato mukaon sa pulong sa Ginoo adlaw-adlaw? Nga naman, kay naay kaaway. Amen po ba? Ang kaaway is to kill, steal, and destroy ang atong adlaw. So kung wala tayo word ni Lord, remember the full armor of God, kung wala tayo word ni Lord, the sword of the Spirit, para mutusok sa atong kaaway, kinsa ang mapilde? Kinsa ang daog? Hilom lagi kayo. Kinsa ang daog? Daog takong sola Scriptura. If we read the Word of God every day. I encourage everyone, kitang tanan nga naa karon dinhi, no? Sayang lang nga magsigitag balik-balik sa church, no? Nga wala ta nagabasa sa Word ni Lord. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, Matthew 4:4, ang tao dili lang mabuhi sa tinapay lang. Dili lang ang atong lawas ang pakaunon og lechon. Amen po ba? Pwede pa nato pakaunon og lechon ang atong kalag. Usa man ang ato ipakaon sa atong kalag? Pulong sa Ginoo. Nganong pakaunon man nato? Para magiging strong ta kung moabot ang mga pagsulay. O kung moabot ang mga panulay, unsay mahitabo sa panulay? Mudagan, mukalagiw, palayo sa atoa. Amen ba? Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Okay, ingnay mo katapad. Basa gyud ta. Dili lang gyud ta magbasa kung may time. Magbasa gyud ta every day. Be intentional. Unsa ang next nga? Unsa ang next nga trait? Sola Cristo. Ay, dili dai. No, we have fellowship with one another. That's why nangutana ko kaganiya, kumusta ang atong mga life group? Nagdaghan ba ang attendance sa atong life group? Mga network leaders, nadaghan ba ang attendance sa atong life group? Palakpakan nato si Lord! Okay, kung hindi man siya nagdagan, karon nga week, magdagan, declare nato, karon nga week, karon nga week. Magdaghan ang mga attendance nga mag-appeal sa life group. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? Ano, we fellowship. Asa man dayta mag-fellowship? We fellowship during Sunday service. We fellowship during life group. And dili lang ta mag-fellowship during life group nga magkaon-kaon sa word ni Lord. But in the life group, food is life. Palakpakan nato si Lord. Unlimited sources of pansit and bihon. Amen po ba? No? Mabusog yun. No? So, mugawas ta sa life group, busog ang atong kalag, busog po ang atong lawas. Amen ba? And the third is, unsa ito? Prayer life. Kumusta ang atong prayer life, igsoon? Pangutanay mong katapad, kumusta ang imong prayer life? No? Nganong kailangan nato mag-pray? Mga igsoon, why do you have to pray? Because when we don't pray, wala ta nagasalig sa Ginoo. Nagasalig ka sa imong kaugalingon.
O because you don't pray, that is only religion. Pag nag-pray ka lang, o wala ka nagabasa sa word ni Lord, that is only religion. We need to pray, we need to read the word of God. Amen po ba? So are we now changing, church? Amen po ba? No, kabalo mo ang kaning tanan ng mga holy discipline. Dili man ang Ginoo ma-bless, kaya ang Ginoo bless naman siya forever. Para na sa inyo ha, o para sa ako Kami diri nga mga leaders, we cannot stand here in front of you kung wala namo ginabuhat ang holy discipline. Dili namo kaya mag-stand here. Kung wala mi nagabasag Bible every day, kung wala mi naga-fellowshipping with each other, kung wala mi naga-pray. Amen po ba? Wala ko nangasaba ha. Naga-remind lang ko that we should be, kung gusto nato mag-belong, evaluate yourself. Do I belong to a true and living church of Jesus Christ? Do I have this feature? Do I have this trait? Am I prayerful? Kamu lang ang makatubag, ana. It is between you and God. No? Daghan gani tag time. How many hours ta mag-spend sa Facebook? How many hours ta magsigig scroll sa ato ang cellphone? Pila ka oras? Wala pa man gani siguro oras nga mag-spend ka time with the Lord. Amen po ba? Amen. So what are the 5 essentials? No? Nga kita Kristohanon nga maugyod na ang atong buhaton. Unsa tong 5 essentials nga non-negotiable? Sige, kinsay isog mo ani diri sa atubangan. Unsa tong 5 ka essentials nga non-negotiable nga maugyod ni ang atong we stand on these 5 essentials. Kinsa mo ani diri sa atubangan? Go. O sige. Palakpakan nato ang pinakaisog. Oo, siya po niya ang model tong una sa full armor of God. Gikambyoan ni Anton. Sige. Katong sola, ma'am sino? Sola, so katong 5 essentials nga mo ni non-negotiable gid ni siya sa tanan na Christians sa kitan ng mga evangelical. Una-una, sola scriptura. So, scripture alone. Second one is sola Christos. Christ alone ang atong salvation kay Jesus lang gyud. Then third one is sola fide. By faith alone. No, ang atong salvation is by faith, and sola gratia, by grace alone. Big sabihin, we cannot earn our salvation. It is unmerited. Unmerited siya, gihatag siya sa tuwa by grace. And everything sa atong life is sola gloria or soli deo gloria. To the glory of God alone, everything sa atong kinabuhi, we give the glory to God. Glory to God. Okay, kuha ang imong prize, i-claim unya sa ako Good job. Palakpakan nato si Lord. So na-memorize nato, once again, sola scriptura, sola Cristo, sola fide, sola gratia, and sola gloria. Napansin ninyo kaganiha ang kanta? All glory, glory, glory to God alone. Wala gyud ato ani. Okay. So, let's now go to the second part of the 7 traits or features of the true living church of Jesus Christ. Can we all stand? No? And let us declare this. Acts 2:42 to 47. Sige, go. All the believers devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. A deep sense of awe came over them all and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. All the while, praising God and enjoying the goodwill of all the people. Each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Palakpakan natin ang word ni Lord. Okay? Okay, we can all sit down now.
Let's go directly. Sa verse 43 na ta. Kaya nang natakel last Sunday, tanan, verse 42 lang. So, unsang gingon sa verse 43? A deep sense of awe. Sige, basaw nato ulit. A deep sense of awe came over them all. Hearts are being changed, and they all have a reverent honor of the Lord. Mo ni ang nahitabo sa the true living church of Jesus Christ. Katong una nga church, tong original na church, katong Acts church, no? There is a verse 43 ingon, a deep sense of awe came over them all. Unsa may nahitabo ani? When you say that sense of awe came over them all, no? There were a change of heart. Nangabag-o ang mga kasing-kasing. Nabay mga kasing-kasing na nabag-o every time nga makadungog ta sa word ni Lord. Ginabag-o ba ni Lord ang atong kasing-kasing? Amen? No? Muna ang naitabo sa True Living Church of Jesus Christ. Nabag-o ang mga kasing-kasing, and because nabag-o ang kasing-kasing, no, unsay natabo, they have that reverent, naa sila'y kanang deep nga pag-honor and pag-glory sa atong buhi nga Diyos. So, unsa ang number 4? They experience God's power. Grabe, no? Kaganiya sa kanta, sa praise and worship song pa lang. No? Unsa tong gingon? We need a miracle. No? In this church, daghan kay gihimo ang Ginoo, no? Nga mga miracles. Dili lang nga mga miracles, nga mga unsa, miracles nga gi-heal, na experience na nato diri sa church, no? Remember this, miraculous signs and wonders ang nahitabo tung una nga church. And ang ako agyong prayer nga, we will also, and we have also experienced this kind of power, God's power nga nahitabo. There are miraculous signs and wonders. Mga igsuon, mga anak, where God is at work, kung si God yun ang nagapanghimo diri sa simbahan, sa CCFI Pulumulok, imposible nga walay magbag-o nga kinabuhi. Amen po ba? Lives are touched in a miraculous ways. When Jesus knows who you and know as a sinner, nakabalumang yun si Lord sa atong mga past life. We are all sinners, and only by the grace of God nga giluwas ta niya. No? Unsa ang gingon ni Jesus? Follow me. The moment nga didawat nato si Jesus, dapat na ay action nga may tabo sa atong kinabuhi. We should follow Jesus. Amen po ba? Ingon si Jesus, follow me. Nganong kailangan man ta musunod sa iya ha? Kay gusto ni Jesus, no? Nga magamit ko, not for our own glory, but for the glory of God. Sola Gloria alone. Sola Gloria. Sola Gloria. No? Gamito nato na. Og dahil giluwas ka sa Ginoo, nganong wala man ta namatay tong giluwas sa Ginoo, kay ngano man, ingnay mong katapad na akay purpose. Unsay mong purpose? To love God and love people. Kung tinuod jud nga love God na ang love nato ang Ginoo, we will really love people. Unsa na nga mga people? Mga loving people ba? Mga lovable people ba? No! Even the unlovable. You should love the unlovable. Lisod buhaton? No? Pero tungod kay Jesus, tungod sa iyang sola, gracia, kayang-kaya natin yan. Because we believe and we belong to a true living church of Jesus Christ. Amen po ba? No? Daghag himuon si Lord for His glory, for His purposes, and that's the greatest miracle. Today, let us hear a testimony, a real testimony sa gihimo ni Lord sa iyang kinabuhi, sa healing nga iyang nadawat. Palakpakan nato si Sherry Bell, one of my primary 12. Okay.
Para kitang tanan, no, we will be encouraged to keep on moving, keep on loving, and keep on serving God. Good morning, everyone. So ako din si Cherry, no? Cherry Bell Egos, no? One of the disciple ni Mami Jane. And this is my story, or this is my testimony. So I came to know the Lord last April 2016. So kada first time na ako nag-church sa CCFI Jensan. So during that time, bago lang ko nahuman, marag second week sa akong first session sa chemotherapy. So gi-invite ko sa akong college nga classmate. So after 3 weeks sa chemo, dito na naglagas akong buhok. So, di ba pag chemo, madungga na nato, matanggal ang buhok, makalbo. So, wala ko nakabalik og simba ato. So, pero after, it took me almost 5 months, na mahuman ang tanan na session. And after ato, June 23, na-mention ako tong nag-testimony po ko, nagbalik og simba, I came to join again, yung Sunday service, basta siguro around July. Tapos pagka September 2016, naka-encounter ko, I decided to join the encounter. Pero katong after encounter, naka-experience ko og laipod sa enemy, nahumanak ka, naayon na ka, good, I know all of us struggle jud sa magpadayon. So, pero by God's grace, and divine intervention, nga around December ato nga year, nanang po'y nagtubo nga lamp sa akong liog. And duwa siya kabuok, duwa ka cystic nga mass. So, dahil na ako'y history, so, kailangan ko i-refer na po ko sa akong oncologist, sa another oncologist, na nag-specialize, or ENT, sa neck. So, so pag abot pa lang ako dito sa ospital, always na siya nagasulti, nagbalik na imong cancer. Nagid yang declaration. Pero dahil naka-encounter na ko ato, gina-cancel jud na ko in Jesus name, Lord, sa akong mind ba. So ang iyang ingon na kailangan daw og i-biopsy na sad and then surgery. So na-remember na ko every night habang nagahulat, gatubang ko sa salamin, tapos gina-cancel jud nako kay naka-receive magod ko sa one of my devotional. Na ingon di ba sa Bible na resist the devil and it will flee. So every time jud ginapahawag nako siya kay I know it is a spirit jud. So by God's grace pag-abot nako pagbalik nako sa doktor, ang result jud sa akong biopsy kay not malignant, so praise God. Pero nagingon pa ang doktor kailangan daw tanggalon na surgery. So yun pagid niya 100,000 daw. So marag God. So pero grasya ni Lord, nagingon ko nga Dok, dili na nako ma-feel. So gi-advisean niya ko nga magbalik sa nag-ultrasound sa ako sa St. Elizabeth. Pero sa Davao ko nagapa-check up. So ingon niya para apple to apple daw ang comparison, So same ultrasound nga nag-conduct pod sa akong first. So grasya ni Lord, nakaingon gid dito sa akong findings na cystic mass no longer seen. Gid siya. So by God's grace jud nga first time jud na ako naka-experience og miracle na without any medical intervention. So until karon God has been really faithful. So solid the gloria, all glory to God alone. Salamat. Okay. Mao na experience ni Sherbel, and I believe nga daghan pud sa atoa naka-experience gyud pud og miracle of healing. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Okay. No? And another miracle, it's not only about healing, but here's a testimony of a miracle of a changed life happens after the encounter. No? From addiction to drugs, now addicted to the things of God. Let's welcome Jerome Bulay. Palakpakan naman natin na malakas! Good morning, everyone. Shalom, everyone. Hallelujah. Hello. Ako di ay si Jerome, I just want to share to you kung unsa mga milagro gyud gihimo sa ako sa atong buhing Dios,
Kung giyon sa kunya pagbago sa Ginoo no. By the way, no, sa wala pa nakabalo day, anak day ko og pastor. Yeah. Pero ang akong kinabuhi no, layo gyud kayo sa tinuod, no. Puno gyud sa pagpakasalanan. Even akong mga barkada before, no, pagkabalo nila nga anak day ko og pastor, no, moingon gud na sila, no, anak day kag pastor bay. Buguyan ni mo, okay, usually ako magyud na nagainganyo gyud sa akong mga barkada. No, puno gyud kayo og bisyo, no. Sa una inom, no, sigarilyo. Normal lang gyud sa akong mama nga muli ko sa balay nga kada gabi nga hubog. No, kumbaga mo gyud na akong daily routine hubog gyud ko muli sa balay, no. Mas matingala pa na akong mama nga muli ko nga normal. Na tinuod gyud na makay moingon gyud na siya, oh, normal lagi ka ba? Normal lagi ka. No, ana gyud siya gyud. So, naay Bible study sa balay, no. Nami sa likod sa balay, no. Kumbaga naga-inom mi sa likod sa balay, no. So, ang mama naga-Bible study. So, wala gyud nako, kumbaga ako yung wala gyud ko pakialam sa una, no. So, ang akong ginaisip nga mag-enjoy lang gyud ko sa akong bisyo, no. Hangtod sa hangtod sa nag-level up. Nag-level up ang bisyo, no. Nag-try ko og kaning drugs, no. Marijuana, no, isa sa akong mga bisyo ginahagtod nga isa ka sa akong barkada nga nag-inganyo sa kuwa, sabay try niya ato ning ubas. No, baliktaron lang ninyo ng ubas. No, hangtod nga nahimo na akong bisyo, no, ang paggamit sa drugs. No, then one night, no, grabe gyud ang gihimo sa ako kay Lord, no. Pagkauman ako gamit sa drugs, no, bigla lang gyud ko nga dili na ko mapunggan. Nga gyud ko baga chill, no, nagakurog. So ang tibok yun akong laos, no. Saba kayo, kumbaga gabi ito siya naitabo, no. Grabe ang saba kanagong sana gangis ba na siya. Grabe gyud siya, saba gyud kay sa akong dalunggan, kumbaga manuksok gyud ba murag mubuto akong dalunggan sa kasaba gyud, no. So even to the point nga magsulob ko og pantalon. Promise to God, magsulob ko og pantalon, di na mo kabalo. Kung sulob kong pantalon, na diri ang pikas na diri. So ingana gyud ay ang drugs nga mahimo og sitaw gubaon gyud ay no. So sa akong kahadlok, no, nga una na akong gitawag akong mama. At that time kay wala man gyud ko relationship gyud kay Lord, no. Akong gitawag akong mama gyud, no. So ang gihimo lang sa akong mama, no, pagkakita niya sa ako, grabe daw ko kaluspad, no, gakurog to. So first gyud niya is nakulbaan gyud siya, no. So ang gihimo is gyud, gipray lang ko sa akong mama, din nag-speak in tongue at that time. No, first time ko nakadungog yun nga nag-speak in tongue yun akong mama yun. No, I felt milagro yun to ba? Gihimo sa ako kay Lord, no. I felt yun nga ang bugnaw, no, gihilay hands ko niya, no. Nag-speak in tongue siya. So ang bugnaw, na-feel yun ako ang bugnaw gika sa ulo. Hantod sa akong tiil, no. Then nakatulog ko, no. Indeed, no, ang prayer yun of a righteous man is powerful, good, and effective, because God hears and take actions. No, glory to God. At that time, magod akong mama sa among family is yun siya lang yun ang faithful nga nag-serve kay Lord, no, at that time. So wala gyud siya nagundang, no, sa pag-pray, no, ingana punta, no, natay mga kita nga faithful, no, sa atong family, dili gyud ta muundang, no, nga ipag-pray ang atong mga family. No, padayon gihapon at that time, no, wala gyapon na undang akong bisyo, nagpadayon gyapon ang akong pagpakasalaw, no. At that time nagsulod na pod ko og banda, no. Sa dati nga ang pangalan din sa akong banda dati is Unholy Crowd. Pangalan pa lang, wala na. Unholy Crowd Band, no. November 1 at that time, November 1 yan ako makalimtan, no. Na-disgrasya ako sa motor, no. Nagising na lang ako, nasan ako sa sa hospital, no, sa St. Elizabeth, no. That time, no, ginatawag na nako. At that time, God, nanay calling sa ako sa church ba, ginatawag na ko for sa music team. Pero akong ginapalabig yun ang akong banda sa gawas. So kay mas nag-enjoy magyud ko, mas the more ko sa akong addiction sa drugs kay nana ko sa banda at that time, no. Then lastly, so ug palangga gyud ay ta sa Ginoo, no, mangita gyud na siya pagi paano ta mobalik gyud sa iya, no. Mangita gyud siya way ba paano ta mobalik siya. Then lastly na nag-enlarge akong heart, no, tungod sa bisyo, no, walay tarong tulog.
So at the time, gitabang ko pa to hospital, sa van pa lang, gitabang na gyud ko ba. Abi na ako, mao na gyud to akong last, no? Na dili na ko kaginhawa, no? Kay dili ko kaginhawa, so giprehan na po ko sa akong mama, no? And glory to God, naka-recover ko. And that time, I made a promise gyud kay Lord, no? Sabi ko kay Lord at that time, is hindi na ako makalimutan, Lord, surrender na ko, no? Kung tagaan ko nimo og chance, last chance, no? Mag-serve na gyud ko sa imo. Indeed, God is a miracle God, you know. Hantod karon na ako sa music team. So gibalik ko ni Lord, gi-restore niya akong life, no, akong personal nga relationship dira sa Ginoo. So at that time, no, I made a promise na Lord, ug imo kong tagag last chance, no. Ug pagamit na gyud ko. So gibalik ko ni Lord sa music team. Until now, glory to God. So akong ginabalik yun, tanan, dungog, himaya, ug pagpasalamat sa atong buhing Dios. Glory to God. Yes, makabless gud yung kinabuhi ni Jerome. Kay one time, akong gipangutana si Titing, Ting, anong hapon man ka nagsimba? O mami, kay nag-attend ko o kuan reunion sa bulay. Nya anak ko, anong si Jerome, wala man nag-attend nga, siya man ang bulay. Dili niya i-miss ang Sunday service. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? No? So ngayon, that's a life, no? Gi-change ni Lord. Another woman, Kakay, can I say, from an immoral woman, living in sin, live-in siya sa iyang partner for 11 years. After the encounter, she committed herself to living a life of purity. Can we hear Kakay right now? Let's hear her change story. Kaning tanan after the encounter. Amen. Good morning, church. Kulba man day diri no sa tubangan. So, by the way, I'm Imafel Kulubong, Pinaso, or Kakay. My prophetic name is Victorious Leader. So, under leadership of Ate Titing, Maria Teresa Bulay. So, I'm here now to speak the goodness of God sa kuwa, no? Grabe gid ang Ginoo sa kuwa. So, para na ang miracle. Miracle na nahitabo sa kuwa, no? I live a life before na kanang grabe ka kanang disobedient, grabe ka miserable, kanang the way kanang mag-away mo sa kumbana is kanang mulayas ko, layas dito, layas dire, ana God. Pero mabalik ra gyapon. So kay na namin mga anak, 11 years gid mi nag-live in, no. So without marriage, no, na kanang lain, no, lain sa kanang personal sa babae na wala na kasal, no, kanang lain kaaya kanang dili ka kanang confident ba kung bagaan na God, ay makailak. No, grabe ang grasya, no, grabe ang grasya gid sa Ginoo na kanang until na na-meet na ko sa Titing. Grabe akong experience, no, na kanang kato na time nag-deliver ko is ako na isang online seller, no, nag-deliver ko sa ko ang kanang baligya, and then that time is kanang na-meet ako sa Titing, na-deliveran ako siya spaghetti sauce. No, after that, kanang tungod lang sa spaghetti sauce, natin na tayo, naglahi na dahil ako ang live. Grabe ka, miracle, no? Naghihimon ni Lord sa kuha na, after that, nagingan ko, maldita hapon, anin niya, uy, ano ko sayang nawong, anak ko ba? After that, gi-message ko niya, gi-invite ko niya na mag-church daw ko. Wala pad ko, nag-refuse kay murag dugay-dugay, nabi ako wala nag-church, no, kay dito pa ko sa Pikas, no, na every Christmas and New Year lang ko ga-church, late pag yun. And then that time, no, na kanang, unsa man ni siya, uy, anak ko sa kuha, dili ka makapakali sa kong ano na, unsa man ni siya, uy, sige, invite sa kuha. Nagawad ka, syempre, napa ko sa, dili pa ko kanang sa Ginoo gid ba na. Pagka humanatong na ang Holy Spirit lang gid nagkuan sa kuha, no, nagdala diri sa kuha, og glory lang gid kaay Titing, no, na kanang gigamit gid siya ni Lord na makasulod ko diri sa ministry. And then grabe ang warm, grabe ang family, kanang kuan gid kaayo ba kanang lahi ra gyud na church, no. Kanang ang mga tao grabe ka lovable sa mga kanang lost na people, no. And then after that kanang
na-realize na ko no, na that time I decided na committed encounter with Jesus. Glory to God, no? Last March, first week of 2022, no, na kanang the moment ba na encounter na ko na I realize na mali di ay ang pag-live-in, mali di ay no kanang mali dahil sa dili dito mag-glorified sa Ginoo no na kanang pag-live-in ka 11 years di ba 11 years na may mga anak murag lain kaayo ba sa part dahil no sa Ginoo number 1 jud isang Ginoo no na kanang kailangan gid ay glorified nun ang Ginoo gid ang ato ang i-praise no kailangan gid na kanang di ta mag disobedient o dishonor sa iya kundi mag-honor gid ta sa iyahan no na kanang dili gid biskan nang grabe na ka painful na manahitabo sa imuha mga discouragement mga kwan sa imuha no mga gi-create sa evil sa imuha no na lain jud na kanang kailangan i-glorified gid nato ang Ginoo no so grasya lang gid sa Ginoo finally kanina last June 2, 2022 no 2 months after so sa encounter no na gikasal gid mi finally. No, glory to God lang yun, no? Gikasal gid mi sa civil. So, murag ka ng, Lord, grabe, 11 years mi nag-live-in, tapos 2 months, agad-agad, kanang, kasal dayon mi? Really? Agad ba ka ng, hala Lord, kanang, can you imagine, di ba? 11 years mi nagkasal, 2 months lang gihimo ni Lord, na, nakasal dayon mi without hassle. Walay hassle yun, na financially na, pero ba, no, grabe still, nag-pray ko, akong husband na siya po, na-experience po niya ang miracle ni Lord, naghimo, no? So, I encourage all of you, everyone, na first-timer and end-timer, no, na magpadayon ta kay Lord, ug sa iyang miracle. Amen. Thank you. Hadlok daw siya, pero dili na siya muundang. Okay, so, mao na ang nahitabo, no? Sa mga kinabuhi, sa mga anak ni Lord, nga katong naka-encounter. So, katong wala pa naka-encounter, we will have our encounter weekends sa men this coming August 2 and 3, 2024. Men's encounter. Kisa pa wala naka-encounter diri. No? Ingna inyo ang leaders nga gusto mo mag-encounter. And coming August 9 to 10, 2024, we will also have our women's encounter. Palakpakan natin si Lord, no? Katong wala pa naka-encounter, kung kinsa ang naga-life group sa inyo nga, ingna siya nga, gusto na ako mag-encounter, gusto na ako mag-encounter, kuya. Okay. Mao na ang may tabo sa mga kinabuhi, sa mga anak ni Lord. Katong tinuod yun nga na-encounter si Lord, dili yun pwede nga, dili magbago ang kinabuhi. Amen ba? Okay, ingon ang Romans 8:29, for God, sige, basaw nato, go. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn with many brothers and sisters. Anong ibig sabihin neto? Si Lord, nakabalutanan sa atong mga kasing-kasing. He knows our hearts right now, and He knows in advance whom He will choose and whom, kung kinsa, mag-choose gyud sa Ginoo. Amen ba? No? Nakabalo si Lord sa atong mga kasing-kasing. That's why you are here today, because you choose to choose God. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So the greatest miracle is the testimony of a changed life. No? Dire wala ta naga-make up og story. Wala ta nagahimo-himo og story. Ang tanan nga nagtindog dire tinuod yun na walay mga fake testimonies dire. Ang mga changed lives testimonies is an evidence that Jesus is indeed a true living God. Palakpakan natin si Lord. Okay? And number 5, we are a church that lives, no? Living a generous lifestyle.
Amen po ba? Are we a church living a generous lifestyle? Sige, mamaya, malaman natin yan. Sabi sa verse 45, they sold their property and possessions and shared the money with those in need. Actually, no, dili na kailangan. That was the church, the old church, the ancient church. Kadtong nagkaroon sila og relasyon kay Jesus, gibaligya nila tanan ilang mga kabtangan. Pero kita karon, no, we don't do that. We don't encourage that. What we do today, no, in this ministry, in this time of our ministry, daghan kay tag mga needy believers. And as a spiritual family, we need to help one another. Amen po ba? Is CCI Church a helping church? No? We do not take advantage with each other. Wala ta nagapangutang sa daghag mga kwarta, but we help each other. Amen po ba? Help together in unity and kindness. After all, no? We are brothers and sisters. Ingnay mo katapad kung lalaki na, hi brother. Kung babae na, hi sisters. What are we brothers and sisters for? No? We share as much as we could. We should be known like the true living church in the New Testament. We should also be a church, no, that gives, known that church that gives, extends, shares, and take care of the less fortunate brothers and sisters natin. Amen po ba? Naka-experience ba taog help nga gikan sa church? Amen ba? We extend help whenever necessary to students, hospital patients, bereaved families. Kung mag-adto ta sa mga funeral services, kita ang nagahatag. And it's amazing how God brings individuals, even companies, no? Tungod ni ani, grabe, ang mga individual, maghatag. Wala ta nagapangayo, but sila mismo nagahatag. No, that's why, natukod ning church na ni, this is because of the generosity of mga believers. Amen ba? The generosity or giving, no? Faithfully giving your tithes and offering. And glory to God, the generosity of the church sa CCFI Jensen, glory to God, that is a 37 million church, walay utang. Asa gikan na, tungod na sa inyohang mga tithes and offering, apil ang pulumulok ni ana. Palakpakan natin si Lord. No? Because, no, muna ang nahitabo. And, no, kasalin na rin ang ating mga generous smiles. Pagpasok nyo ba dito, mga first-timers, pagpasok nyo ba dito, naka-smile ba ang mga ushers sa inyo? Naka-smile ba ang marshal sa inyo? Let's hear 2 testimonies. No? The first time nga nagpasok sila sa church, kung unsa ay lang na-experience. Let's hear from Karen Balugbog and Annilyn Cabiles. The first time they enter the church, kung unsa ilang na-experience. Sige na. Mga open life group pa ninako, but they are here, courageous, no, to share kung unsa ilang na-experience. Alikar. Na-experience when they first come in the church. Hindi po ako nagsasabi nito, sila po mismo naka-experience. Abi na mo, wala na may ba kay taas-taas naman to ilahang testimony. Good morning, di ay sa tanan. Ako dahil si Annilyn Cabiles. So this is my first time sharing my testimony here at CCFI, Palaumalok. So katoliko dahil ko dati. Ako mamag, papa, katoliko gid sila. However, for a long time, so naka-feel ko deep longing sa spiritual home where I, together with my family, kanang mag-grow with me spiritually. Kanang nagasimba man pud mi sa Katoliko. Pero, kanang bitong musimba, pero kanang pangalawat na lang gani. And then, kanang makaiwan ko ba, kung anak, gadula-dula lang man. Uy, pag uli, wala lang. Marag makaiwan lang ka, ay, nakasimba ko, kaya naato kong simbahan. Pero marag, wala ko'y na sabtan, gani. Nya ang mga kuan kanang lahi yun ng pag-ampo bitaw nga gikan gid sa imong dughan. So muna nagapangita gid ko church nga pareha diri sa CCFI. Pero dati na ako'y na simbahan na nga church, DMI. And then wala po ko nagdugay dito, then ibalik na po ko Katoliko.
So, until nga kanang naan ako sa Katoliko, kanang dili pug ko pala simba. Mag-ana gyud ako mama, simba na ba? Kay akong mama kanang may man akong mama kay every Sunday naa sa simbahan kay photographer man siya. So, patay, bunyag, naa jud sa simbahan. So, makaingon gyud ka na makasimba jud siya. Kami kay kanang tamaron, gani kay ang gani ni Satanas nga ayaw simba, magpaluya-luya ta ba. So marag ka nang niabot gid sa point nga marag ka nang kinahanglan jud namo mo kanang makasimba jud pod. And then isa po dahil sa pinakadako jud na hinungdan is kana bitong naa di ko fear nga kanang moabot na gani ng mga birthday, kanang na mga meeting. Paprihon bitaw, mo jud na pinakadako ginako nga challenge ba kay teacher man gud ko. Unya, kana bitaw na yung mga birthday, ay kanila siya paprihon o kay kanang maestra baya ni. Ana ba? Kulbaan jud dayon ko ana. Kay patay kita na pud ana paprihon ba. Unya kana sa mga meeting, di jud ko magpa-late kay ang mga late man na paprihon. Una siya nag-alagi ko nga kinahanglan jud nako og church nga makatuon jud ko mag-pray. So, thanks God kay naako diri sa CCFI. And then akong friend mo nag-invite sa ako nga gi-invite po ni Ma'am Teresa Bulay. Kilala naman ni Ma'am Teresa kay teacher man po siya. Pero si Karen, akong friend, siya jud ang naka-invite sa ako. And glory to God, under sa kay Mami Jane, nagahinahinil ako bisag sa akong damgo, nagaampo ko. And sa pagsulod na ako diri sa CSFI, gyud kanang tama jud ta ingon ni Mami Jane nga all smiles gid sila, maka-feel ka sa ilang warmth, sa ilahang nga makaingon jud ko sa akong sarili, I belong to this church. And pasalamat po kog dako kay na po diri ang akong pamilya na po na ako, akong bana ang akong anak. So, mao lang to. Salamat kayo. Good morning sa tanan, ginakulboan jud ko ba. Dati nagalingkod lang ko dira pero karon na-promote ko na nako sa taas. Pero sa kanang di man ginako ma-reviewsan si Mami Jane nga mag-testimony dako diri og kay God, mo nang gilakasan ginako akong loob. I know God gave me strength nga naglakas gid akong loob karon nga dili nako ma-refusean si Mami. So paano kini nga church gusto magud nako i-share kung unsa akong na-experience pagsulod nako diri sa CCFI. Paano ko gipamata ni Lord after ko nga murag namatay og nawalaan og hope because sa problema nga nag-abot sa akong life last October 2023. Og hantod karon na aman gihapon pero dali na. Dili lang jud nako i-elaborate kung unsa jud ang problema nga akong gina-face basta financial problem. Sa wala nakabalo sa whole story makaingon nga financial raman di ay. Pero kini nga problema naging dahilan nga gusto ko magpangkamatay last December 11, 2023. Ang akong mama gina-check ko niya every time sa room kung okay lang ba ko. Kung wala ko'y ginahimo nga malain sa akong sarili. Basta I was so depressed that time. Daghan ga advice ako nga malampasan ra jud nako ang problema, pero bugat jud kaayo, close kaayo ako ang mind. Maka-ask ko kay Lord, why man natabo ni sa ako karon? Wala man ko naging selfish, naga-share raman ko, nagahatag ko tithe sa ginasimbahan ako dati, out sa akong income. Ko why man Lord, nag-help lang man jud ko. Pero one day, kanang ang akong friend nag-ask nga, Mads, kailangan ako nimo ni maistorya ni siya nga tao kay nahadlo ko ani niya. So, mo to naglakas loob ko, I need to talk someone na hindi ko pa nakilala and hindi ko pa jud na meet. Kasi kailangan ako i-explain sa iya what happened. So, pero this someone di I will be the reason why I am here now. There is a CCFI. She invited me 3 times nga magsimba sa church nila. Then March 31, 2024,
mao ni nga nag-celebrate ta sa resurrection ni Jesus Christ. Magsimba unta ko sa church namo pero wala man goy second mass. So dili pod ko dito sa Catholic Church kay crowded kaayo daghang tao, so dili ko makakonsentrate. So anak ko, Lord, asa man ko magsimba ani karon oy? Then tong someone nga nag-invite sa kuha nga magsimba diri sa church nila, nag-chat day siya atong March 30. Ana siya, see you tomorrow sis, 9 a.m. sharp, mag-start ang service. Na kumpleto pa kayo ni CCFI, Pulumulok, Street Corner, Kadina di Amor. So, kumpleto para dili gid ko masaag, no? So, pagka March 31, nana po ko'y na-receive nga kuan. Kaya di ba, nag-anak ko nga, Lord, asa man ko magsimba? So, March 31, ana na po siya, simba ta sis, anak ko. Tapos mo to, nag-okay na ko sa iya, ha? So, katong someone nga ako ang ginaingon is si Ma'am Teresa Bulay. Thank you kaayo, Ma'am, nga wala ko nimo giundangan nga mag-invite para magsimba diri sa church. So, sa naman ikol baan? Sobra na 3 minutes, Mino. So, March 31, nagsimba na ko, nagsulod na ko diri sa church. Gi-welcome ko ni Ma'am Titing. Tapos gipakilala niya ko sa iban nga mga churchmate. So, na-feel nga ko nga welcome me and I was with my brother and ako ang pamangkin. So, during sa praise and worship, anang limbaut kayo akong balahibong ng ang akong heart murag may naghaplos good kay di ba bugat kay gid ako ang ginabati that time. So basta nakatulo na lang ako ang luha, gipugngan ako pero mutulo jud siya. And og katong nga time, it helps me nga mugaan ang akong paminaw. So I remember nga nag-preach diri that time si Pastora Jen Tayuni. Tanan nga gipangsulti niya, naigo jud ko atong March 31. Nangyang gisample is pawn shop and I worked before sa pawn shop pod. Katugong redemption, ana. So basta always ma-retain sa ako ang mind nga ang anak si Mami Jane nga sa atong buhi nga Ginoo tanang problema may solusyon. Bisan ma-financial man na sa atong Ginoo walay depression, walay anxiety. Dili ta mawalaan og hope og faith kay Lord. Naka-feel na pud ko atugaan nga paminaw sa akong self while nagapamati ato nga time. So after sa mass, gipakilala ko ni Ma'am Titing kay Mami Jane. So dako gid po ni akong pagpasalamat kay Mami. Basta pag-as lang ni Mami sa ako nga, oy, kumusta ka? So naghilak ko sa iya, dili ko na ko siya kilala ha, personally. Kato lang gid nga time. So naghilak gid ko sa iya, grabe akong hilak dukay ko naka-explain sa ako ang gibati. So nag-share ko sa iya ha, sa ako ang nahitabo sa akong life. So ana si Mami Jane, surrender lang kay Lord ang tanan kar, have faith with Him. Ayaw jud pagpakamatay. Just pray always lang jud kay walay imposible sa Ginoo. Have relationship with Him. Tapos giampuan ko niya. Basta pag uli na ko sa balay, gaan kaayo ako ang paminaw that time. Mura ko og kanabitawng nabanhaw, na-feel ko og kanang hope, pag-asa. And tapos pag uli na ko sa balay, may good news nga na-receive ko on that day. Naka-lesson sa akong problema. Nag-ingon siya nga, Kar, katong kwarta nga naadara sa akakua, ay sa imuha, ayaw na tog isipa ha. Kung sa sunod, manghiram ko, hulam gid na siya. Ana iyang giingon sa kuha. So grabe ka ay to ba? Kay nakabawas gid sa ako ang problema. Then, naputoy one time nga nag-share diri tong young man, I forgot kung sa tuyang pangalan. Sabi niya, I realize nga I need to forgive myself. Dapat dili na ko sisihon ang ibang tao nga natabo sa iyang life. So na-realize po na ako nga dapat i-accept na ako ang natabo sa akong life karon para mapatawad po na ako ang sarili. So I did it. And because ani nga church, naka-feel ko og support, comfort, encouragement, ay nag-grow ko spiritually. Bisan against ang iba na ako nga family, napadayon gihapon ko og simba hantod karon na ako ako nag-expect nga mag-testimony ko karon. And then diri man good na ako na feel nga nagkaroon ko og relationship kay Lord, ma-compare na ko ang sarili dati na karon gaan na lang dalahon ang problema. Dili man kaayo bugat, dili na kaayo bugat og positive na kaayo ko mag-isip. Minsan test gihapon akong faith ni Lord.
Pero ginapray na ko. Kagaina gani, gitas lang gihapon ang faith niya. Mo tong pagsulod na ako, pagkahir na ako sa praise and worship diri, pagkanta, nakahilak gid ko labi na tong nagpray na pod si Mami Jane. Nga nagaan gid ako ang paminaw pagsulod na pod nako diri. Tapos, abi na ako, I thought that if maghimo ka o kanang maayo is enough na. Pero dili pa di ay, kailangan dyan na to strengthen atong faith kay Lord and to strengthen our relationship with Him. All the glory and honor belongs to you, God. Salamat. Unang mga kulbaan, no? Halos dili na mo undang. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. No? So this church, no? Grabe ang ginahimo ni Lord. Living a generous lifestyle. Grabe ang mga testimonies. And in this church, we don't just, dili lang ta nagahatag sa atong treasure. Amen ba? Materially. But we are also generous in giving our time and talents. Giving our time to serve in a local church. CCFI Pulumulok is a local church. So when we serve God in this local church, we honor God with our giving. It draws closer. It draws us closer to Him and brings Him glory. Amen po ba? So out of generosity flows out a grateful and thankful heart. Nadunggan ninyo tanan ang nagtestimony dire, puro thankful and grateful heart. I pray that CCFI Pulumulok is a church that is generous. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord in giving our time and talent. And number 6, we are authentic, genuine, real, true praise and worshiper. Amen po ba? No? Ingon ang verse 46. They worship together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. All the while, praising God and enjoying the goodwill of the people. No? What is true worship? Whether we worship individually or corporately. Nadira? No? Can we read? Go. Or corporately is acknowledging and celebrating God's power and holiness by loving, obeying, and honoring Him. And that's what we are doing here. Before we listen to the Word of God, we worship God. We just don't only worship with our lips, but we worship with our mouth. We praise God. You know what? I have read, isang author says that our praise is the fruit of our lips. No? When we praise God. Kaganiya, nagkanta ta, you are an awesome God. Wala na lain nga awesome, kundi ang Ginoo nga gina-worship nato. And worship, when we worship God, it is the fruit of our heart. Because when we worship the true and living God, meron at merong nangyayari sa puso mo. Meron at merong pagbabago at hinihipon ni Lord ang puso mo. Amen po ba? So anong nangyayari in the early church? Kita gani diri, no? Unsa nga atong mga schedule, pero in the early church, every day naa sila sa temple. They have that daily big gathering, no? Mauna siya ang Acts Church. Kita diri sa CCFI. Unsa nga atong mga big gatherings? Every Sunday, we gather together. Palakpakan natin si Lord, no? Weekly Sunday service. We have our life group summit. Every other Wednesday lang gani na. No? We have our meeting every week. Kaya avail yourself ni aning mga gatherings kay this is very biblical. We attend conferences. Kung wala mo naka-attend ng conference, we will have a conference, regional conference sa G12 this August 21 sa Jensan. No? Attend tayo niyan. Once a year lang ito ang mga conferences. So if you haven't attended, try to attend and you will be blessed. No? We have also mentorings in this church as schedules. And we met in the homes. We met in the homes. Mauna ang life group nato. No? Life group, we shared our meals with great joy. Mauna siya, every time we meet together, maunang mga love feast, agape meal. No? In this church, we are also having our communion once a week. Pwede na siya first Sunday or once a month, thank you. Once a month or ma-move tayo kay flexible naman tayo. No? Diri na itabo ang deep and true worship
comes from the knowledge of God, who God is in your life. And can we read the gifts of grace, no? In this church, no, we have also, if you want, no, nga pangayoon kay Lord ang spiritual gifts, we can ask the Lord for this, and He will be the one to decide unsang ato ingon. But let's read this, kay mauni siya ang mga spiritual gifts nga ginahatag ni Lord in the church. Can we read Romans 12:4-7, 8 Go. Have many parts, and each part has a special function, we belong to each other, and each of us needs all the others. God has given each of us the ability to do certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out when you have faith that God is speaking through you. If your gift is that of serving others, serve them well. If you are a teacher, do a good job teaching. If your gift is to encourage others, do it. If you have money, share it generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Ug mauni siya ang naitabo diri sa CCFI Church. We have different gifts, but for the church, the body of Christ to be edified. That's why, no, we have Life University. Naputay Life University. I don't know kung kinsa ang naka-experience, nakatanaw sa Life University graduate. Murag 3 weeks ago. Amen ba? No? We are doing this in the church. And glory to God. We have POW singers, no? POW singers, musician, dancers, pixels, wavelength. Muna sila ang mga ginagamit ni Lord. Different gifts for the body of Christ. For us to be edified. Mga natay, mga marshals and mga ushers. Natay kids ministry. No? Naputay mga cleaners. They are behind the scene. Pero nakakita si Lord sa ilang mga kinabuhi. No? Naani sila Cristel, Kim, si Kyla, ug si Pinky. Sila ni ang mga behind the scene. Pero nakabalo si Lord sa ila. Sila ang nagalimpyo diri sa church. No? In this church, there is a shared revelation, anointing, power, worshiping together as a true living church of Jesus Christ. Amen po ba? There is something that the Holy Spirit does. May ginabuhat si Holy Spirit when all believers assemble as a collective body of Christ. We are the collective body of Christ in which dili niya kayang i-reveal o dili niya i-reveal sa usa ka individual church, sa usa ka tao. So there is the Holy Spirit working, uniting us, no? Naging harmonious tayo because of the gift of the Holy Spirit. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Okay. And number 7, winning souls and making disciples. Verse 47, and each day the Lord added to their fellowship those who are being saved. Mga igsoon, where there is vision, there is provision. Amen ba? In this church, we have also testimonies, living testimonies, how their lives were changed from a traditional member church, from pungko, pamati, pauli, changed by doing the vision. Let's hear from Joy Villasis and Tata Stas. Okay, palakpakan natin sila. Okay. Hello everyone, good morning. I just want to share my personal story, not to elevate myself, but I just want to share because this is God's story in my life. Yeah, from a traditional Christian to a soul winner. Okay, my name is Joy Villasis. I'm one of the servant leader here in this church, and under kay Mami Jane. Dugay na kaayo ko nga Christian. Since 10 years old pa ko, Christian na jud ko. Kay nagdako ko, nagtubo ko nga, Kristohanon po na akong parents. Pero, yeah, same tong ginaingon ni Mami. Tama, Christian, pero kanang Christian lang good nga kanang 3-piece. Pungko,
paminaw, din pauli. So inana ra gyud ako ang live hangtod nga naminyo ko kay Charlie, hangtod nga inana ra pod nagsimba ra pod kato hangtod nga nag-migrate diri sa Jensen, abot sa Pulumulok, inana ra pod amo ang life gyud mo simba, muuli ra pod dayon. And then one time nakasulod mi dire sa CCFI. Then kanang mao gyapon. First na mo nga simba diri, dali og gawas, dagan dayon kay mahadlok masakpan ni mami. Oo, pero kay si mami grabe kaayo. Maayo jud kaayo mangukoy, so sakpan ra gihapon. So mao na to nga time nga kanang nagtininood na jud ko, ni commit na jud ko, gi-receive jud na ako si Jesus as a personal savior, and then gidawat jud na ako siya, and then nag-go to the process me, nag-encounter. So hangtod nga naka-encounter jud ko. And then nagkaroon ko og kanang vision nga kanang mag-win og souls eto pa wala nang ko. So hangtod nga kanang si mami tungod gi kay mami to mao to siya nga time. Glory to God kaayo mi. And then one time kanang hangtod nga kanang nagkaroon ko og vision nga magkaroon og disciples. So pwede na ko i-request akong disciples nga mag-stand, sila si Helen. Ambot asa ko man. Glory to God. Duhala na sila, pero actually 7 na sila kabuo. Thank you. Glory to God sa akong mga sisters nga active jud kaayo. Kaya glory to God. Thank you. And then, ang tubong pag-uli na ako sa akong family last June, sa Zamboanga, niuli ko, kanang lahi na, nag-uli ko nga, dili lang, uli lang ko kay excited kay ko makita sila or magchika-chika, kung dili, naadjud sa akong heart, nagaroon jud ko kwan sa akong heart nga, kailangan i-share gin ako si Jesus sa ilaha. So glory to God, nagkaroon jud ko og kanang sa tabang ni Holy Spirit nga ma-share gin ako si Jesus sa ilaha, sa akong family ug sa akong mga paryente. And isa pa di ay, kanang one time po ay akong auntie this year lang kanang nagkasakit siya og kanang cancer of the ovary, then kanang kuha na siya stage 4, so hopeless case na siya kanang nag-spread na ang cancer sa tibuok niya nga lawas. Then kanang akong auntie igsuon na sa akong mama palangga jud kay ko ana niya pod, so nag-ask siya nga kanang pwede ba daw mo tawag ko sa iyaha. So nagtawag ko sa iyaha, din nag-request gid siya nga magpaampo. So may na lang jud nga kanang nagkuyog-kuyog jud ila ni mami ba kanang moadto gud nga kanang naay mga kanang ampuanan kanang mga dying patient. So na-experience na ako to siya. Glory to God. Napadawat na ako siya kay Jesus. Nagkaroon siya ng salvation before siya namatay. Kaya glory to God jud magkuyog-kuyog. And then isa pa, kanang magsigipon mig kuyog ilang mami mo attend og funeral service. Daghan kayo kog natun-an na to kay mami gyud pod. And then maminaw. And then one day kanang namatay po ang mama sa ako ang office mate. So, nag-visit mi sa ilaha. Pero sa among company, magod na ami kanang pastor sa among company. Pero wala man na siya nag-abot. Then, walay choice. Kaya na ako ang unsa ni, amo ang general manager nga, Joy, pastora, bitaw ka? Glory to God. Siya ikaw mag-share. Oh my God. So, di ba? In season or out of season, wala gyud kay choice mo share juga para kay Lord. So glory to God sa 3 hours po ni Mami. Remember me 3 hours nga katong na realization, restoration nga siya. Na share gyud ako to, glory to God, nalampasan gyud gihapon. Daygon jud kay si Lord ato nga time. So glory to God, basta magpagamit lang jud ka kay Lord, faithful lang jud ka sa kanang mga holy discipline. Tabangan jud ka ni Lord. Kaya tanan, dungog, ug himaya ako siya nang gibalik kay Lord. Kay dili ko ka-stand diri kung wala ang grasya ni Lord. Glory to God alone. Amen. Hindi ka ready, sister. May buntag sa tanan. Kabalo mo, daghan na kay ampo nga gitubag sa Ginoo, pero karon wa gid niya gitubag. Kaya habang nakalingkod ko Lord, overtime na unta para di nako. By the way, ako dahil si Tata, kanang ang akong testimony, dugay na ko nga Christian, pero kanang Christian lang, walay tunay na relasyon sa Ginoo. Ma-remember na ako sa una na nagalikay-likay ko kay Tora Jolnes, kay before, man na sila, paryente sa akong manghod sila na di ay. Tapos,
Kaya ang nagalikay-likay ko tungod kay ang pag nagkaharap man gud may feeling na ako kanang ginawalihan gud ko niya dili ko ganahan. Pero one time nadakpan jud ko niya no tapos tung nagpray na siya sa ako kanang gyud kanang na-feel gyud na ako nga kanang naagoy murag nihikap gud na magugod thyroid na nihikap sa ako ang kanang init jud kaayo no tapos murag kanang ingko nga hala unsa ka to murag tingala ko pero nagampo si Pastora Jolny sa ako no mga 30 minutes gyud siguro to kapoy gani og paminaw ato tapos after 5 days ato mo to ang na ako check up na ako sa akong TT34 tapos glory to God no kay instant healing gyud negative siya hangtod karon negative gyud ang akong thyroid tapos dito na naga-start na nagasimba na ko sa CCFI pero bisag nagasimba ko no walay nakabalo ni ani kanang palaigit siya pung ko ato sa una kanang matumba na lang ng unom kabuti pero ako di jud ko ana matumba pero pag tapos ang akong batasan sa una pag muuli kong Pilipinas kanang na ako'y mga kaila pero wala ko'y amiga makasad no kay dili ko dili ko pala kibo. O dili ba walay trace, brother? Dili ko pala kibo tapos dili ko ganahan dili ko ganahan makipag-istorya gyud tungod siguro sa kagwapa pod sa akong batasan mo nang dili jud ko makipag-istorya. Pero tong naka-encounter nako kanang sa LG namo si Pastora Jane pag mingon siya sa Jensen pa niya kami siya sharing dili gyapon ko dili jud ko mutingog as in dili jud ko tapos kanang during kanang bisa ka naka-encounter nako kanang God kanang murag daw sa waay lang pero wala ko nga ginahina-hina na gyud ko ni Lord og change ang akong kinabuhi kay kanang wala na nako gibalikan ang bisyo as in na tapos nagkaroon nako og kanang mga amiga dili kanang plastic kanang tinuod na gyud nga amiga unya kanang kanang mag-sharing na tapos og katong na-receive na nako ang vision nag-start na ko mag-win souls and make disciples na. Pwede na ko hangyoon akong mga disciples day abi na ko alagad. Mga sister, pwede mo tindog. Thank you. More na sila. Dati na sila 13, ang uban wala, ang uban basig na rapture na po in Jesus name. Hallelujah. O kanang okay na mga sister, salamat. Last month, naka-receive ko word nga gikan kay Lord. Tapos, naging si Lord sa ako nga, kinahanglan ako mawin akong mga paryente sa Bohol. So, nagdisaan ako sa akong bana nga muad tumig Bohol. Una, okay na siya. Tapos, na siya nga kanang dili na daw kay mahal manggod pag magdala og sakyanan, mahal kay nakadto naman daw siya. Pero jud ko sa akong bana no nga kinahanglan ko nga mag-share gyud dito. Pero katong niingon ako nga mag-share, glory to God lang sa akong bana no. Nag-yes na siya sa ako. Tapos pag abot na mo dito, nasa ferry pa lang nagsige na jud kog interested nga Lord dagay jud kog time kay ang gihatag ni Peter sa ako para sa paryente duha lang jud ka adlaw. So ang first day walay nahitabo pagkaugma nako dili na mapakali tapos katong nagkaroon ako og time nya si Peter sig dikit-dikit sa ako ana jud ko sa iya nga mobalik siya sa room tong among gipuy-an. Kay dili jud ko maka-share sa akong auntie tapos katong nag-share nako sa akong auntie no glory to God makahilak gid si Lord no kay wala gid sila kabalo unsang ilang kaluwasan gani wala sila kabalo nga kanang naay Dios nga buhi nga motubag sa mga pagampo kay ngayon lang nabadaan lang gyud katulag yung mga tag-as gyud nga mga pangadji mo na nga no katong pagparisip nako sa akong auntie grabe ang yang hilak no kay nana siya wala daw siya magdahom nga katong maldita niya nga pag-umangkon mo'y mag-share sa iya wala sila wala siya magdaw nga kanang siya okay mong mama manggod mahilig na mag-share pero kanang anaon magud dila sa una sani ba nga lahin na malagi imong imong religion pero katong nga time no ni siya sa ko nga ako daw ang niliwat sa akong mama glory to God lang gyud tapos pagkahuman ako ato sa akong auntie ambok akong gina-decide gyud katulong gyud nga auntie nako ang ako ang sharean kay kanang labas pasok na manggod siya sa ospital tapos nag-message ko kasi akong leader, din ko kay tita nga kanang sister, fulfill na akong mission. Wala siyang mingog, good job, wala siyang niya na siya sa kuha, pila ka souls. Mutong niya na ako nga, hala,
Oo no, isa lang. Muto nag-ampo na bugoy ko, Lord, bang lakaw na biya mi ugma, Lord, niya ka nang isa lang kasot niya. Mahal biya kayo mong pamasahe din eh. Mahal biya kayang gasto. Napay dagang paryente. Nag-ana dyan ko, pero si Lord, no, bagyo yun matapos ang katong adlaw na to, no, itagaan dyan ko niya chance, no, katong tiyo na ako nga, wala ko ginaistorya, no, kay kanang, ano manggod, ang ginaisip manggod nila, maldita kanina sa una, karon baka nga nanay bana nga Amerikano, ana ko nilang istorya, mo tuningon dyan ko sa akong tiyo, no, nga kanang kung kaila lang mo ni tata, karon dili na siya pareha sa una. Nag-ana dyan ko sa iya, ko gibago na siya sa Ginoo mo tong napareceive na ko ang duha ka auntie pa akong tiyo. Kanya katong among pinsan nga kanang giuna nanuktok ang ako ang akong igsuon dili gyud siya moabri. Nanuktok ang ako isa ka igsuon na po dili na po siya moabri, pero katong didto na ko no kanang gipasulod jud ko niya sa iyang balay niya didto na ako gishare gyud ako sa iya si Lord kay kanang kadto man gud siya kanang gyud siya kanang walay silingan gani nya. Atong gipa-receive na ako siya kay Lord no, nihilak gyud siya pag-ayo kanang na-feel gyud daw niya nga kanang napagid-ay daw nagmahal sa iya nga abi daw niya nga siya lang niya kato kanang niya dito na ko na-realize dili na dai siya makakita. Nga mo tong ako siyang gi-encourage gyud ako siya nga kanang gibilinan ako sila og mga verse nga kato ako mga gigamit no nga kanang gi-verse niya kanang ako silang giingnan nga kanang magbasa gyud og Bible kay dili man ako sila ma-reach out ngod kay walay signal gani munang ako dyan akong pasalamat sa Ginoo. Ang kwarta makita lang pero ang kalag yun nga nadala diha sa gingarian sa Ginoo. Glory to God. Ako dyan gibalik ang himaya og dungog diha lamang sa Ginoo. Ay, hilak. Kisa ni hilak. No, kaninga mga tao nga nag-speak sa inyo in front, no? Dili gyud ni sila mangurog, di kabalo mo istorya, pero kung bag-ohon gyud ta ni Lord, tanan sa atong all of us no ang tanan nato bag-ohon ni Lord. All the glory, all the honor belongs to God. I pray nga na-bless mo sa mga testimonies, different testimonies of this church, nga we really belong to a true living church of Jesus Christ. Amen po ba? So sa mga first-timers, no, 3 lang, RTC lang. Pwede ba mga first-timers to please stand up? No, gusto ba ninyo dawaton si Jesus? No, if you want to have a personal relationship also with Jesus. Wow, salamat brother. Napabaylain, no? Sige lang brother, thank you for standing up. Thank you for standing lang. Okay. So we recognize, no, admit that we are a sinner. The penalty of sin we need is Savior to rescue us. Mo nang giingon sa Romans 3:23. Let us ask God to forgive us, no. Kanang if we recognize that we are a sinner, we will deeply appreciate the death of Jesus on the cross, the paid penalty of our sin. And because of that, let us turn away from sin and turn to God. Let's repent and decide to live a holy life. No unconfessed sin. No, sin is not our lifestyle anymore because we are a child of the Holy God. So right now, let's call upon the name of the Lord and confess that He is our God. Leaders, can you pray with me? No, if you want to recommit again your life to Jesus, please pray with us. Okay? Sige, with all eyes closed. Lord Jesus, I admit that I am a sinner and I cannot save myself. And I believe that only you, Jesus, is the only way, the truth, and the life para ako makaabot sa Diyos Amahan. And I confess, today, Lord Jesus Christ, come again into my heart. Be my Lord and my Savior. And starting today, I want to belong to a true living church of Jesus Christ. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, brother. Thank you. So if napakay na mga questions, just ask kung kinsa ang nag-invite sa imuha. So kaning tanan, no, welcome everyone. O kaning tanan nga atong gisulti karon, this is a testimony that we are indeed
we belong to a true living church of Jesus Christ. Glory to God alone. Lord, thank you. Thank you, Lord. We bring you back all the glory, all the honor, all the highest praise. In Jesus' name, amen and amen.